ngayong gabi. Na-scam kami. In total, siguro na 1.3 million. Lumabas yung anxiety ko, yung depression ko. Umuwi siya ng umiiyak. Sabi niya, nanay, binuli na naman ako. Parang end of the world na para sa'yo, hindi mo alam kung paano mo sila bubuhayin. Pakiramdam mo ba'y wala nang katapusan ang mga pagsubok? Kailangan mo ng restart para sa bagong simula. Special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na. Tapos ng ulan ay lilitaw ang maghari. Magpupuri kay Jesus palagi. Welcome to the live telethon of the 700 Club Asia. Restart! Para sa bagong simula, we are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Kaya share our live video on your social media accounts and use the hashtag Restart. Mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Sonja, kung meron mang ginawang restart si Lord sa buhay mo, ano yun? Madaming restart. Marami. Pero pinaka-recent siguro, Brother Peter, I had not a very mild case of dengue late last year. That one was serious. Yes, so I was hospitalized for 9 days. Parang everything just paused and even my recovery wasn't too swift. So God had parang feeling ko si God, pinag-pause ako, pinag-rest, and then restart, ganyan. Napreno talaga, todo-todo. Yes. You know, just like you, many of our fellow Filipinos are also going through intense life challenges such as death, sickness, broken relationships, family problems, and many more. Parang computer lang ang buhay. Kapag sobrang daming programs ang bukas, bumabagal ang system, naghahang ang computer kaya hindi na gumagana ng maayos. Kailangan na talaga itong i-restart. A fresh starts where we can find hope, peace, and purpose in life. Gaya ng ginawa ni Kai. Nalubog siya sa utang dahil sa isang scam. Pero natuto siyang bumangon. Narito ang kanyang kwentong restart. Let's watch this. Isa si Kai sa milyong Pilipinong nawala ng kita dahil sa lockdown. May malaking epekto kasi hindi naman tumigil ang expenses natin eh. So paano yun? Saan kami kukuha ng pagkain? Hanggang sa isang araw, may nakita si Kai na Facebook post tungkol sa isang investment scheme. Dahil sa pangakong mabilis at malaking kita, pikit mata niyang pinasok ito. Since after 30 days, kumita ng 2,000 pesos yung pera ko, na-payout ko agad yun eh. Talagang dinagdagan ko pa. So ayun na yung time na nag-withdraw na ako. Yung mga insurances namin, pinartial withdraw ko siya kasi kailangan ko maglagay ng fund eh. Dahil sa laki ng kita, naging madali kay Kai na makaengganyo ng iba na sumali rin. So sa akin kasi hindi ako nahirapan mag-engganyo. Actually, hindi naman talaga ako nag-invite eh. I just posted sa Facebook. So, ma-entice ka naman kasi talaga kung may hawak kang pera o payout ako. Sa ika-6 na buwan, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Nire-raid daw yung office namin sa Mandaluyong. So, at first, parang hindi ako naniniwala. Pero nung nag-6:30 na, pinalabas na siya sa GMA 7. So, that's the time na nag-sink in sa akin na, oh my God, totoo pala na nire-raid na siya. So, yung mga friends na na-invite namin o yung mga under namin, lahat yan nagtitext na. Ano nangyari? Paano yung mga pera namin? Ang sinalihan pala niyang investment scheme ay isa palang Ponzi scheme o financial scam. Talagang na-scam kami. In total, siguro na 1.3 million. Dahil sa nangyari, naging kaliwat kanan ang galit na natanggap ni Kai mula sa mga taong kanyang nahikayat na mag-invest ng pera. Doon lumabas yung anxiety ko, yung depression ko, especially mga kaibigan mo yan eh, binayaran ko sila unti-unti. Nagigilty ako, pang feeling ko, kasalanan ko na ngayon nawala rin sila ng pera dahil sa akin. Sa pinakamababang yugto ng buhay na ito ni Kai, ay nasumpungan niya ang programang The 700 Club Asia sa telebisyon. Nakapanood ako ng isang segment doon. Parang walang-wala na siya, pero
nag-tithe siya, nagbigay siya ng 500 pesos. Then, biniless siya ni Lord. So that time, actually, nagbigay ako noon through GCash ng 700 pesos. Yun lang ang laman ng ng online banking ko. Iniyak ko pa yun So, Lord, ito lang talaga Pero tulungan mo ko kasi kawawa yung mga anak ko Nagpatuloy si Kai sa panonood ng The 700 Club Asia at unti-unti niyang natutunan ang kahalagahan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Isang buwan matapos unang nagbigay si Kai sa CBN Asia, nagsimulang magbukas ang Diyos ng bagong pinto sa kanya. I received a call from a friend na, okay, meron akong i-introduce sa yung may-ari ng isang catering. So, pag-usapan natin paano tayo magiging business partner. So, that's the time na nabuo namin si Contemporary Cuisine by Melang. Unti-unting nakabangon si Kai. Bagamat hindi na niya nakuha ang lahat ng perang na scam sa kanya, napalitan naman ito ng panibagong pananampalataya, bagong misyon at bagong pag-asa. At until now, binibless kami. May mga hawak kami mga malalaking companies. Meron din po kaming canteen concessionaire. Nag-pledge ako na monthly, meron akong ibibigay. But every time na may blessings, na may malaki kaming event, I made sure talaga na ibibigay ko yan. May portion si Lord dyan. Ngayon, lahat ng blessings na kukuha ko, alam ko kasama ko si Lord. Sonja, yung nangyari kay Kai, hindi lang yung malaking halaga na wala sa kanya, pati yung reputation niya sa mga kaibigan niya na solid itong investment. Yes, but praise God, unti-unting na-turn around yung situation. Nagka-restart siya sa buhay, di ba? Naalala ko si Kai sa kwento ng balo sa Zarephath. Kaunting harina na lang kasi at langis ang natitira para sa huling pagkain nila ng anak niya. Pero kahit kapos, gumawa pa rin siya ng tinapay para sa lingkod ng Diyos na si Elijah. Pinili niyang sumunod sa Diyos kahit sa gitna ng matinding kakulangan. And God honored her remarkable faith and generosity, just like what happened to Kai. Because of her generous heart, God poured out His blessings. That's why when we give, we should be willing and joyful. 2 Corinthians 9:7 says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya naman, salamat sa iyo, Kai, at sa libo-libong cheerful partners ng CBN Asia. Because of your obedience and faithful giving, mas marami tayong natutulungang kababayan na nasa matinding pangangailangan. Through your generosity, you become part of God's life-changing work. Through our humanitarian arm, Operation Blessing, we conduct medical, dental, and feeding missions, extend livelihood assistance, and help send poor but deserving students to school so they can reach their dreams. And because of your continued partnership with CBN Asia, we are able to produce more inspiring programs like this, the 700 Club Asia, and other online shows. Countless viewers have found hope, have reconnected with God, and have experienced a fresh restart in their journey of faith. Dahil din sa inyong suporta, nakakapag-operate ng 24/7 ang ating prayer center para umalalay sa ating mga kababayang nais na magsimula muli sa buhay. Bukod dyan, marami ring misyonero ang ating tinitrain sa pamamagitan ng ating missionary training arm na Asian Center for Missions na ang hangarin ay maabot ang mundo para kay Jesus. Your giving is truly instrumental and transforming in restarting lives and helping people draw closer to God. Kaya, be a CBN Asia partner now. Call 8737-0700 to donate. Our prayer center representatives are here to receive all your calls, messages, and donations. To donate, you may also scan the CBN Asia QR code flashed on your screen. Pwede ito for bank transfer, credit card, at iba't ibang e-wallet transactions. At sa mga may GCash app, scan the GCash QR code using the built-in scanner in the GCash app. Don't forget to send the screenshot of the receipt to CBN Asia's Facebook Messenger para naman ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Come on, get your cell phones and make that donations now. You can also donate through 7-Eleven and ML Kwarta Padala. And as a token of our appreciation for your giving, we will give you these gifts.
Ikaw ba'y nakagapos sa pait ng nakaraan? The miracle you're waiting for might be waiting on your first step of faith. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Become a CBN Asia partner today. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng ating mga donations. Kaya naman maraming salamat kay Mary Grace na nagbigay ng 3,000 pesos, si Cassandra ng Manila, 100 pesos, and thank you sa mga nagbigay ng Facebook Stars, Harold J, 15 Facebook Stars, and si Gags, 50 Facebook Stars. Yes, and YouTube Super Chat si Sydney, 58.98 pesos. And meanwhile, we would like to also acknowledge all our online viewers watching us from Canada. Kumusta kayo dyan? Australia and Saudi Arabia. Come on. Yes, and if you're watching abroad, pwede kayo magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng iRemitX. At ngayon, ang ating sama-samang tulong ay umaabot na sa 24,500. Keep calling, keep giving so we can help more. Yes, and bukod naman sa cash donations, taos-puso rin kami nagpapasalamat sa inyong Facebook Stars, YouTube Super Chat at Super Stickers dahil makakatulong ito upang makagawa pa tayo ng mas maraming inspiring content online. Malaki at malayo talaga ang nagagawa ng ating sama-samang tulong. Maaari itong maging instrumento ng panibagong simula sa buhay ng marami, gaya ng nangyari kay Crisel ng Siargao. Panoorin natin ang kanyang kwento. Buong buhay ay ipinangarap ng 17 taong gulang na si Crisel ang makapaglakad ng tuwid. Ipinanganak kasi siyang may club foot o baluktot na paa. Bukod sa hirap na sa paglalakad, hirap din ang kanyang kalooban dahil sa mga pangungutyang natatanggap. Pingko, bali, di ko na ako makahibayo pagkuhan, tarong pagpanaw. Masakit yung pabalik-balik na lang na sinasabi ng mga tao. Kasi habang tumatagal kasi, minumura pa din ako. Pariya naman kami na tao. Pero, sinasabihan nila ako. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Crisel kaya't nakapagtapos siya ng high school. Pinipigil ko yung pagkasakit, yung sakit ng maririnig na sinasabi nila. Papasok na lang ako kahit ginaganon nila ako. Minsan nga, umuwi siya ng umiiyak. Sabi niya, Nanay, binuli na naman ako. Wala akong magawa. Umiiyak na rin din ako. Upang matulungan ang kanyang anak, sinubukang lumapit ni Edwina sa mga ospital at organisasyon sa kanilang isla sa Siargao. Ngunit hindi sapat ang mga pasilidad doon upang mapaayos ang paa ni Crisel. Sabi nga ng namin, doktora doon, sabi, si Im, dalhin natin sa Maynila. Pero gasto nyo, yung pamasahe. Sabi ko naman sa doktora, wala kaming pera. Sa pakikipagtulungan ng kanilang LGU at ng Tibo Cure, natuklasan ng Operation Blessing ang kalagayan ni Crisel. Agad siyang isinama sa life-changing surgery program ng Operation Blessing. At sa pamamagitan ng casting at surgery, natupad ang pangarap ni Crisel na makalakad ng tuwid. Higit pa roon, kamakailan ay nakasali na rin siya sa isang marathon. Ngayon, handang-handa na si Crisel na magsimula ng panibagong pangarap sa kolehiyo. Sobrang saya po talaga. Grabe talaga yung binigay ni Lord sa akin na opportunity na makalakad ng mabuti. Pasalamat talaga ako sa lahat ng nagbigay ng mga pera na para maoperahan ako. Higit pa po sa lahat yung Operation Blessing. Sobrang pasalamat ko talaga. Crisel's smile says it all.
Through the help of Operation Blessing, Crisel was able to restart her life, not only physically after her surgery, but also emotionally and spiritually as she regained her confidence, rediscovered her purpose, and found new hope. Indeed. Ngunit, nako, marami pang kagaya ni Crisel ang humihingi ng tulong sa atin para maoperahan sila at makapagsimulang muli. Ang isang operation gaya ng ginawa natin kay Crisel ay nagkakahalaga ng 65,000 pesos. Malaking halaga ito, ngunit kung tayo ay magtutulungan, kayang-kaya nating baguhin ang kanilang buhay. Tama. At bukod sa life-changing surgeries, patuloy din nagdadala ng Operation Blessing ng pag-asa sa pamamagitan ng mobile medical clinic. OB will hold a one-day clinic in Bataan, Tarlac, and Bulacan to provide free medical care and share God's love. Ang isang araw ng clinic ay nakakahalaga ng 150,000 pesos. Pupunta rin ng OB team sa Basilan at Panay Island para sa week-long mobile medical clinics. Ang kailangan para sa week-long medical clinic ay umaabot po sa 1 to 1.2 million pesos. Napakalaking pangangailangan, pero sa bawat piso ng inyong donasyon, may buhay na matutulungan at magkakaroon ng panibagong simula. Tama, every peso counts. Kaya sama-sama tayong maging daluyan ng kagalingan at pagpapala. Be a CBN Asia partner today. A portion of your giving directly supports our humanitarian arm, Operation Blessing, bringing help and hope to those in need. Tama, may kasabihan ngang helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. Kaya't maging kabahagi ng pagbabagong ito, tumawag sa 8737-0700 o makipag-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Narito ang ating mga prayer center representatives para tumanggap ng inyong tawag at donasyon. Pwede rin mag-donate through GCash. Here's how. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. And joining us today to help us read some donations and online comments is Francine Yakat from our Digital Media Department. Hi, Francine! Hello po! Magandang araw po! Ayan, basahin na natin. Sino na ba yung mga nagbigay, Francine? Ayan, sige, for our partners po for tonight, ayan, we have here Christina from Rizal. They gave 500. Mary Ann of Bataan, 2,000. Nelly from Albay, 1,000. Lenny from Cebu, 1,000. Editha, 500. And we do have an anonymous giver. They will be giving 800 monthly. Wow, praise God. Well, Francine, bigyang daan naman natin ang mga nag-comment sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Pakibasa naman. Alright, so we do have one comment. Ayan, ang sabi po niya ay, ang ganda po ng kwento ni Crisel. Nakakaiyak po, malaking bagay na nakakapag-donate po tayong lahat. We do also have another one, I think. Meron pa ba? Alright, we do also have another one and I think it's the same. Ayan, we do have another one. Here we go, from Maria Lourdes. Ang sabi niya po ay, salamat sa laging pagdadasal sa akin ng CBN Asia, lalo ng mga panahon na sobrang ng struggle ang aming pamilya at binuklod ulit ng Diyos ang pagsasama naming mag-asawa. Praise God. Thank you for those comments and thank you very much, Francine, for helping us out today. At bilang pasasalamat sa mga nagpaabot na ng kanilang suporta, mayroon kaming eksklusibong regalo para sa inyo. Watch this.
Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost your immunity. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Marami ng pinagdaanan sa buhay si Lilibeth Chu. Naranasan ang kahirapan sa pagkabata, domestic violence, at maraming beses na pagkakahiwalay sa mga naging partner nito. Life is not easy for me as I grew up as a single parent. So dumating yung parang end of the world na para sa'yo, hindi mo alam kung paano mo sila bubuhayin. Ang kanilang kalagayan ay lalong lumala nang tumama ang pandemya noong 2020. Nagsara ang food business ni Lilibeth, kaya agad na tumayo bilang breadwinner ng pamilya ang kanyang panganay na anak. Pero hindi rin ito nagtagal sa trabaho. So, na-depress po yung daughter ko. Siguro nag-worry siya kasi since siya yung breadwinner, saan kami kukuha ng pang everyday income namin. Dumating po kami sa point na kailangan po namin manghiram ng pera sa kaibigan, kamag-anak, or humingi ng tulong in kind or financially. Nakahanap ng kapayapaan at pag-asa si Lilibeth sa panonood ng The 700 Club Asia. Lalo siyang nasiyahan at nakakuha ng inspirasyon sa mga kwento ng mga taong nakalaya mula sa mga pinansyal na problema at nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Sa mga ganung panahon po talaga nakakapagbigay siya ng pag-asa, lalo na po sa mga katulad namin na medyo nawawala, naliligaw, lost yung mga isip. Naramdaman ko talaga na mahal po ako ng Panginoon kasi nalampasan ko po lahat ng mga struggles sa buhay. Naramdaman ko po talaga na hindi niya ako pinabayaan kasi if not to Him po, I will not survive pag wala siya. Hindi ko po talaga kakayanin mag-isa. Tiwala ka lang sa Kanya, kapit ka lang sa Kanya, and makikita mo rin yung liwanag after. Kalakip ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos na buhay, nanghingi ng panalangin si Lilibeth sa prayer center ng CBN Asia. I tried texting the numbers po na nakalagay po dun sa screen. Try lang po ako, pinag-pray ko po yung anak ko kasi dun po ako talaga nahirapan na makitang parang hindi appreciated yung anak niyo po. Matapos lamang ang ilang buwan, merong tumawag sa anak ko na for job interview. Yung background niya from the previous work fits dun sa job na ina-applyan niya. So she was hired and in a much higher salary than before. Dahil sa pagpapala na naranasan, nagsimulang magbigay si Lilibeth sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Watching 700 Club Asia, nakikita ko po yung mga mission nyo and how you touch our lives, other people's lives. Parang naging kusang loob sa akin na magbigay. Monthly routine ko na po siya kung may pera o wala, basta magbibigay po ako. Habang siya ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng ikapu, bumuhos ang pagpapala kay Lilibeth. Na-promote sa trabaho ang kanyang anak. Kasabay nito ay ang dagdag sahod para dito. Nakakuha rin ng trabaho si Lilibeth bilang sales associate sa isang transportation company. Since I start giving po sa 700 Club Asia, parang naging mas magaan at maluwag po yung buhay namin . So naniniwala po ako na ibabalik talaga ni Lord na hindi niya tayo pababayaan. Just like Lilibeth, naharap ka rin ba sa iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay? And you're confused, you're anxious. If Jesus were standing in front of you now, what would you ask Him?
Sa lahat ng pinagdaanan mo, lungkot, sakit, at kabigatan ng buhay, handa ka bang buksan ang puso mo sa Panginoon? Panginoong Jesus, na may tunay na pag-asa at bagong simula para sa iyo. Right this very moment, you have the power to choose to restart your life again, but this time not alone, like in the past. This time with Jesus walking with you side by side. If your answer is yes to Him, we can pray this simple prayer. Pray it from your heart. Just say, Lord Jesus, lumalapit ako sa inyo ngayon. Inaamin ko na ako ay makasalanan at kailangan ko ng iyong forgiveness. Naniniwala ako na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para ako ay iligtas. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa bagong buhay, bagong panimula, at bagong pag-asa na meron ako sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. If you prayed that prayer with me, please call or text the numbers on your screen, and we have a message for you. Back to you, Sonja. Kung taos-puso kang sumabay sa dasal ni Peter at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 17, For if a man belongs to Christ, he is a new person. The old life is gone, new life has begun. Ngayon ang simula ng iyong pagbabago. So expect greater things from God. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Kung ikaw ay nanunood sa Facebook o YouTube live streaming, just comment, yes, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mo namang sumali sa aming online Bible study group, just comment BSG. God bless you on your new journey with Jesus. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPIE Donate, United Neon, Nixis, Dante Vinluan Catering Services, Lester Macaya, Astron, DB Audio. Pakiramdam mo ba'y wala ng katapusan ang mga pagsubok sa buhay? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sa Diyos may bagong simula, may bagong pag-asa. Tama, kaya kay Jesus lang tayo manalig at humingi ng tulong. Sabi nga niya sa Isaiah 41 verse 13, Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kay Lord, may restart ang ating buhay. Samantala, tuloy-tuloy pa rin nagpapaabot ng suporta ang ilan sa ating mga kababayan. Brother Peter, magpasalamat tayo kay Rich Jan ng Cavite, nagbigay 500 pesos. Beth ng Cavite, 1,500. Teresita, 500 pesos. Si Francis, 5,000 pesos. Chris, 500 pesos. Si Ivy from Valenzuela, 500 pesos. Si Maricel, 500 monthly. We have Malu from San Juan, 2,500. Kester and Mylene ng Pasig, 1,000 pesos. Carmi of Quezon City, 1,000. Christoph, 1,000 pesos. And si Esteve, 200 pesos. Yan, come on, keep calling, keep giving. Si Rajan, 200 pesos. Si Ben taga-Cainta, 1,000 pesos. Lawrence from Caloocan, 450 pesos. Si Shell, 100 pesos. Christopher, 500 pesos. And so far, your giving tonight has reached, 34,900.98. Marami pang oras. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Yes, sundan kami bukas. Same time, same channel sa pagpapatuloy ng Restart para sa bagong simula. God bless you more and more. Ngayong Martes, sobra na po akong umiyak nung time na yan. Kailangan ko pala mag-chemotherapy. Hindi ako makapaniwala na meron akong cancer. Hindi nga po umabot kami tubig pa, ma'am, malaglag. Maulan pa, natatakot pa yung anak kong babae kasi wala yung asawa niya, nagtrabaho, tatay nito. Panoorin ang Restart para sa bagong simula, a special live telethon of the 700 Club Asia, Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.